Nung po minsan, merong isang lalaki, medyo may katandaan na, at gusto po niyang i-upgrade, palitan ang kanyang cellphone dahil dipindot pa rin ang kanyang cellphone. Nakita niya, maganda daw ang mga iPhone. Kaya siya po ay pumunta sa Apple Store. Pinalipat po niya ang kanyang mga contacts dun sa bagong cellphone na kanyang nabili. Pero, nung tinawagan niya yung kanyang kapatid gamit ang bagong cellphone, sinabihan siya, "Bro, subukan mo yung Siri. Kausapin mo lang yung cellphone mo, sasagot yan." Kaya ito pong lalaki, kinuha niya yung kanyang cellphone, kinausap, pinindot, kinausap, sabi, "Siri, gwapo ba ako?" Bigla-bigla sumagot daw ito pong cellphone. Sabi, "Ang pangit mo, ang taba mo, magpakapayat ka." Nabigla po itong lalaki. Sabi niya, "Ba't ganito naman yung siring ito?" So sinubukan po ulit na kausapin yung cellphone. Sabi, "Siri, anong masarap na pagkain?" Bigla sumagot daw po yung cellphone. Sabi, "Mag-diet ka. Huwag kang kain ng kain. Ang taba-taba mo na." So nabigla po itong lalaki. So sinubukan po for the last time. Kahit na naiinis siya, sabi, "Siri, paano ko ba mapapasaya ang isang babae?" At nagsalita na naman po yung cellphone. Sabi, "Bigay mo yung sweldo mo dun sa babae. Huwag kang masyadong magastos, huwag kang masyadong mabisyo." Galit na galit po itong lalaki. Bumalik dun sa Apple Store. Nirereklamo yung cellphone na kanyang binili. Sabi, "Bakit ganyan naman? Itong Siri na pag kinakausap ko, ang bastos-bastos, ang pangit ng kanyang mga sinasabi sa akin." Tinignan po nitong empleyado, sabi, "Sir, hindi naman po si Siri yung kausap nyo. Denial niyo po yung asawa nyo. Siya yung nagsasalita doon sa cellphone," sabi niya. Di ba mga kapatid, kahit na mahal mo ang isang tao, minsan hindi maiiwasan. Pag nagsalita siya, masasaktan ka. Amen? People will always say negative things to us, even if they love us. But this is the good news. God will always say positive things to us so that we can become better, so that we can become more holier. Kaya nga po, ang hamon sa atin ang paalaala, do not allow people to define you. Only allow God to define you. Kasi pag pinakinggan mo ang sinasabi ng ibang tao, malulungkot ka, mawawalan ka ng gana, mapapasama ka minsan. Pero pag nakinig ka sa sinasabi ng Diyos, mapapabuti ka at dadalhin ka ng Diyos sa higit na kung nasaan ka ngayon sa buhay mo. Tingnan nyo na lang po, bumalik kayo sa banal na kasulatan, sa mga kwento sa Biblia. Si David na lang, ano ang sinasabi ng kanya mga kapatid tungkol sa kanya? Na isa lang siyang shepherd boy, isa lang siyang pastol. Hindi makapaniwala ang kanya mga kapatid na siya'y hinirang, pinili na maging hari ng Israel. Nung nakatapat ni David si Goliath, tinawanan siya. Tinawag siyang tuta, nilait siya. Pero nung nakinig si David sa salita ng Diyos ni Yahweh, ano ang narinig niya? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanya? Na isa siyang hari. Tignan nyo na, pagdating sa ibang tao, minamaliit siya. Pero pagdating sa Diyos, napakalaki ng tingin at ng panaginip para sa kanya. Kung nga ang ating Panginoon, hindi po ba? Balikan nyo ang mabuting balita, ang mga kwento sa Ebanghelyo. Anong sinasabi ng mga Pariseo tungkol sa kanya? Na isa daw siyang demonyo. Ang mga ginagawa niya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng masama ni Beelzebul, ang prinsipe ng kadiliman. Anong sabi ng mga kamag-anak ni Jesus tungkol sa kanya? Nasisiraan daw siya ng ulo. Anong sinasabi ng ibang taon tungkol sa kanya? Nawawalan siya ng bait, sira ulo siya. Pero siya ay nananalangin at nagdadasal, nakikinig sa kagustuhan ng Ama. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanya? Na siya ay ang minamahal na anak niya. Narinig natin sa unang pagbasa ngayon kung ano ang tingin ng mga nakakatanda sa mga apostoles. Wala silang karapatan na mangaral. Pinipigilan sila sa pagpapahayag sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi para sa mga ibang tao, ang mga apostoles at alagad ng Panginoon, sila ay mangmang. Sila ay mga mahihirap na mangingisda.
Pero ano ang tingin ng Diyos sa kanila? Ano ang tingin ni Jesus sa kanya mga apostoles? Sila'y mga sinugo. Sila'y mga kaibigan niya. Nung hinugasan na kanilang mga paa, hindi na sila mga alipin. Kung hindi mga kapantay niya, sila'y mga minamahal niya. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Pinapaalalahanan din tayo. Pag tayo ay nakikinig sa Diyos, ang ating mga pag-iisip, ang ating magiging pag-uugali ay parang galing sa langit, makalangit. Pero kung nakikinig ka sa salita at kagustuhan ng ibang tao, ikaw ay makalupa. Hindi ka makakaangat, hindi mo mahihigitan ang iyong buhay, ang iyong pag-ugali. Kaya nga po, napakagandang paalaala sa atin that when you follow God's vision, you will be limitless. But when you follow people's opinion, you will always be limited. Ano po ang gusto niyo? Limitless or limited? Bakit nakakulong ka? Hindi ka na lumalaki sa iyong buhay. Ito ay marahil baka palagi ka nakikinig sa ibang tao pero nakalimutan mo na makinig sa salita ng Diyos. Sabi po ng mga scientifico na mga nag-aaral, ang mga bubuyog, imposible pong makalipad. Kasi kung pag-aaralan nyo daw po yung itsura, yung korte ng mga bubuyog, bilog, hindi daw po ito design o nakaulma para sa paglipad. Pero bakit nakakalipad po ang mga bubuyog? Kahit na bilog sila, kahit na sabihin mo, hindi po sila akma sa paglipad. Ito ay dahil pinapahintulutan sila ng Diyos. Buti na lang, hindi nakakaintindi yung mga bubuyog. Hindi po ba? Kasi kung maririnig nila yung sinasabi ng mga scientifico, baka talagang hindi na sila lumipad. Pero bakit nakakalipad ang mga bubuyog kahit na imposible? Kasi nakatanim sa kanilang mismong buhay ang kagustuhan ng Diyos. Dalawa ang ating naririnig sa ating buhay, mga kapatid, ang salita ng ibang tao at ang salita ng Diyos. Madalas, kung pakikinggan mo ang salita ng ibang tao, masisira ang iyong loob. Pero bumalik tayo sa salita ng Diyos. Yan ang mag-i-inspire. Yan ang magbibigay gana sa atin. Yan ang magpapalakas sa atin. Kaya magandang itanong sa atin ngayon, ano ba ang mga opinyon ng ibang tao na palagi kong pinakikinggan? Kaya naman nalulungkot ako at nadidepress minsan. Tinasabihan ka ba? Mahina ka? Narinig mo na ba na wala kang kwenta? Maaaring sinabihan ka na rin na tamad ka. O baka yung mga iba sa tingin pa lang nila, hinuhusgahan ka na pangit ka. O baka naman nasaktan ka na rin na mismo mga kamag-anak mo, na nilalait ka, na mahirap ka, na hindi ka aahon sa buhay, na wala kang pag-asa. Ano yung mga salita na narinig natin sa ibang tao? Alisin natin yan at punuin natin ang ating isip at puso sa salita ng Diyos, na ating gabay sa paglalakbay, ang salita ng Diyos na ating liwanag. Pag ang salita ng Diyos, siyang palagi nating pinagmumunihan, tandaan niyo po ito, malayo ang ating mararating. Bakit hindi pa malayo ang iyong narating? Baka dyan ka nagkukulang. So the choice is always yours. God's vision or people's opinion? What do you listen to? What do you choose to put in your mind and in your heart? Do you get disappointed? Minsan ba nararamdaman mo na binibigo ka ng ibang tao? And another important question is, what do you do when you get disappointed? Please, when you get disappointed, look at yourself first. Do not blame others. Pag ang isang tao kumakanta nung On the Wings of Love ni Regine Velasquez, pagkatapos sintonado, sinong may kasalanan? Si Regine, yung karaoke, yung videoke, yung tao na sintonado, siyang may kasalanan. Hindi po ba? Pag ikaw ay nagigitara, sinusubukan mong tugtugin yung kanta ng parokya ni Edgar Harana, sintonado. Sinong sisisihin mo? Si parokya ni Edgar? Yung iba, agad sinasabi, ang pangit ng gitarang ito. Sinong may kasalanan pag hindi natin binubuhay ang isang buhay na kamuka ng kay Kristo? Kasalanan ni Kristo, tinatawag tayong mga Kristiyano, but we do not live our lives like Christ. Maraming mga tao, palagi sinisisi ang Diyos sa mga masasamang nangyayari sa kanilang buhay. Pero hindi man nila makuhang bigyan ng oras at pansin
ano ba yung masama na kanilang ginagawa. When you feel sad, when you feel disappointed, please stop pointing fingers. Look at yourself first. At makikita natin dito na hindi talaga natin kayang punuin ang ating sarili. Can you truly make yourself happy? Can you make yourself complete? It is impossible. We can only be complete, we can only be happy through God's grace. Yung mga ibang tao may pagkukulang, oo. Pero tandaan mo, pati ikaw din, hindi ka perpekto. Meron ka ding pagkukulang. Kaya wag mo sisisiin na siya, sila. Tignan mo muna yung iyong sarili. Because it is important to remember that if we do not know ourselves, we cannot correct ourselves. You need to know yourself so that you can correct yourself. Bakit marami nagkakamali? Kasi hindi kilala ang sarili. Merong iba dyan, may asawa na, pero buhay pa rin na binata. Di po ba? Nakakalimutan kung sino sila. Amen? Merong mga dyan, nakakalimutan nila, trabahador sila, empleyado sila. Darating sila dun sa kanilang trabaho, late na. Huli na nga na pumasok. Ano yung unang-unang gagawin? Kakain. Hindi pa daw nag-breakfast. Hindi pa nagmerienda. Bakit nagkakaroon ng problema? Hindi kilala ang sarili. Unawain natin ang ating mga sarili. We are not perfect people. Nobody is perfect. Kung maiintindihan mo yon, kung mauunawaan mo yon, ano ang susunod na hakbang? Kailangan mo ang Diyos para gawing kang perpekto. Kailangan mo ang Diyos para maging mabuti at banal ka. So before you seek perfection towards others, why not seek perfection in you? Hinahanap mo yung iyong asawa, maging mabuting-mabuti, maging mabait na mabait, maging mapagmahal, mapagmalasakit sa iyo. But the question is, are you like that? Can you be truly be loving? Can you be truly be kind? Can you be truly be generous? Maybe sometimes, paminsan-minsan, but not all the time. Amen? Kailangan pa rin natin ng Diyos. Kaya bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo nananampalataya? Ito yung dahilan. Because we are not perfect. We also disappoint God. Amen? So please, before you get disappointed towards others, why not be disappointed with you? But after being disappointed, secondly, remember to love. Madalas sa atin, pag disappointed tayo, anong ginagawa natin? Nagagalit. Tapos gagamitin pa natin ang Panginoon. Father, tignan niyo po, si Jesus, di ba? Nagalit din, nagwala sa templo. Tanong ko po sa inyo, ilang beses nagalit ang Panginoon, nagwala? Isang beses lang. Ikaw, ilang beses ka nang nagagalit sa asawa mo? Ilang beses mo na siya pinagsisigawan? Ilang beses mo na minumura yung iyong mga trabahador? Ilang beses ka na nagtatanim ng sakit ng loob sa iba? Yung mga iba, oo, maaaring hindi nila sinasabi, tahimik na lang, silent treatment, hindi nila pinapansin. But the question is that good and healthy? Ano ang mangyayari pag kinukulong mo, pag tinatago mo? Mapupuno yan. At pag napuno, anong mangyayari? Kasabog yan. Ang Panginoon, paulit-ulit sa kanyang pagtuturo, hindi lang nakikinig ang mga tao sa kanya. Kaya yung kanyang pagwawala, yung kanyang ginawa sa templo, nag-itinaboy, inalis, lininis, ito mga nagninegosyo. Hindi ito galit o hindi pagdidisiplina. At mababasa niyo po sa Biblia that blessed are those who accept being disciplined. Sino ang nagagalit pag dinidisiplina? Mababasa niyo din sa Biblia. Fools, ang mga hibang, ang mga walang karunungan, katalinuhan. Pero kung marunong ka, matalino ka, at alam mo, dinidisiplina ka ng Diyos, tatanggapin mo ito. It is a blessing. When you get disappointed with other people, please do not stop loving them. Kung paano ang ating Panginoon, hanggang sa kahuli-hulian, siya'y nakapako sa krus. Anong sinabi niya? Father,
Forgive them, for they do not know what they are doing. You can never remove disappointments or sad feelings from your life. But please, do not remove also love. As we continue with our life, there will be happy moments. There would be disappointing moments. Pag binibigo ka ng ibang tao, sana bago mo sila sisihin, tingnan mo muna ang iyong sarili. Hindi ka rin perpekto. Matuto kang magpakumbaba, matuto kang magpasensya. At bago ka magalit, wag mong aalisin sa puso mo ang pagmamahal.